Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jason. Nakatira dito sa Negros Occidental. Taong 2012, na mga panahong ito ay nagtatrabaho ako kasama ang dalawang kababata kong sina Nelson at Troy sa bayan ng lugar na kinalakihan namin. Tagagawa kami ng hollow blocks noon sa hardware na pinapasukan. Nagbibisikleta lamang kami ng mga kaibigan ko pauwi sa baryo. Dahil sa medyo may kalayuan sa tirahan namin ang tindahang pinagtatrabahuan. Normal na ang pagiging madaldal at mapagbiro ng kaibigan kong si Nelson. Wika nga ng karamihang nakakakilala sa kanya. Kung naging babae lamang ang kaibigan ko, marami na itong nakakaaway o nakasabunutan dahil sa pagiging palengkera ng ugali nito. Ako naman ay ganun din na masasabi ko gawa ng minuto lamang ito kung tumigil sa pagbubunganga. Kahit naabala kami sa trabaho, ay wala pa din siyang kapaguran sa pakikipagbiruan sa mga kasamahan niya sa trabaho. Dahil sa pagiging matabil ng dila at palabiro ni Nelson na sinasakyan naman naming magkaibigan mga kagiliw, ay hindi na namin naiisip ang nakakasakit na pala kami ng damdamin sa tuwing nakakabiruan ng ibang mga katrabaho noon. Lalo na ang bagong pasok na trabahador na si Mang Romeo. Sa pagkakaalam ko ay nakikitira lamang sa kaanak itong si Mang Romeo sa karatig baryo kung saan kami naninirahan ng mga kaibigan ko. Maliban doon ay wala na akong iba pang alam tungkol sa matanda. Bihira lang kasi itong makipagkwentuhan sa amin. Kung makipag-usap man ay limitado lamang ang mga isasagot niya. Isang araw, abala ako sa ginagawa ng makita kong papalapit sa kinaroroonan ko si Mang Romeo. Saglit akong tumigil at kinalabit si Nelson. Tumigil naman ang kaibigan ko at tumingin na rin sa matanda. Paglapit ni Mang Romeo ay una niyang inabutan ng hawak-hawak niyang baunan si Nelson tapos ay sumunod na kaming dalawa ni Roy. Anong laman nito, Mang Romy? Tanong ko sa matanda. Sumagot ang matanda at sinabing minatamis umano. Kainin na umano namin bago lumamig. Nako, maraming salamat ho rito, Mang Romeo. Nakakaya naman po sa inyo. Palagi na lamang kayo yung nagbibigay sa amin ng merienda. Malinis ba to? Baka mamaya niyan dinuraan mo ha. Malason pa kami. Pagbibiro ni Nelson noon. Ngumiti ng tipid ang matanda kay Nelson. Dali-dali ko namang sinaway ang kaibigan ko at sinabihan siyang wag nang biruin si Mang Romy. Bago lamang ito at hindi pa namin gamay ang ugali niya. Ito naman hindi na mabiro. Alam naman na ni Mang Romeo na nagbibiro lang ako. Tugon nito. Tapos ay hinarap si Mang Romeo at muling nagpasalamat. Tumango lamang ang matanda bago bumalik sa pwesto niya. Pagsapit ng merienda ay kinain na namin ang binigay na minatamis na matanda. Unang subo ko pa lang sa pagkain. Napansin kong kakaibang lasa nun. Pero masarap naman. Kaya hindi ako nag-isip ng hindi maganda tungkol sa pagkain binigay niya. Dahil nga sa katrabaho din namin siya. Iniisip ko pa nga baka ganun lang talaga ang lasa ng pagkain kaya hinayaan ko na lang. Ano ba naman yung pagkain na to? Kakaiba yung lasa. Rinig ko pang reklamo ni Nelson. At sinabi niyang yun pa lamang ang unang beses na nakatikim siya ng ganung klaseng minatamis. Hindi niya mawari kung anong klaseng minatamis yon. Tumigil ka na nga sa pagrereklamo dyan. Nakakahiya dun sa matanda oras na marinig niyang nagrereklamo ka. Baka may hinalo ding kakaibang panlasa si Mang Romeo kaya ganyan. Kumain ka na lang. Huwag na magreklamo. Saway naman ni Roy sa kaibigan namin nun. Hindi na nga nagsalita pa si Nelson. Nilalantakan niya ang pagkain at hindi niya tinigilan yun hanggat hindi naubos. Matapos naming magmerienda ay bumalik na ulit kami sa trabaho. Lumipas sa mga oras ay naging abala na kami sa kanya-kanyang trabaho nun. Hanggang sa sumapit ng kinahapunan. Doon ako nakaramdam ng pananakit ng sikmura.
Ang buong akala ko noon ay nalabigan lamang ang tiyan ko. Kaya't saglit na kinuha ko ang langis sa bag at tinaplasan na muna ang tiyan ko para maibisan ang pananakit nun. Par, ayos ka lang ba? Namumutla ka. May masakit ba sa'yo? Tanong sa akin ni Roy. Tumango ako at sinabing medyo masakit lang ang tiyan ko. Parang may nilalakumos ang kaloob-looban na para bang napasukan ng lamig. Pero nalagyan ko naman na ng langis kaya magiging maayos na rin ako maya-maya pa. Baka naman may nakain ka lang kaya sumakit yung tiyan mo. Anya pa. Sinabi ko kay Roy na ang huling kinain ko lang naman kanina ay yung minatamis na binigay ni Mang Romeo sa amin. Maliban dun wala na. Isa pa, malabo naman kung ang dahilan ng pananakit ng sikmura kayong meriendang binigay dahil sa hindi lang naman kami isang beses na binigyan ng matanda ng pagkain at hindi naman sumakit ang tiyan namin nun. Baka nga nalamigan lang kasi kung merienda ng matanda edi sana sumakit na rin yung sikmura namin, di ba? Sabagay, tama si paring Nelson. O siya, malapit naman na tayo matapos dito sa trabaho. Tiis-tiis ka na muna at mamaya ay makakapagpahinga ka na rin sa bahay nyo. Nang mga sandaling yon, hindi ko malaman kung bakit bukod sa nananakit ang sikmura ko, pinagpapawisan na rin ako ng malagkit at nakaramdam ako ng panlalamig ng katawan. Pakiramdam ko ay para na akong lalagnatin. Kahit na sobrang sama na ng pakiramdam ko ay hindi ko na lamang yun ininda pa. Itinuon ko na lamang sa trabaho ang isipan ko at pilit na binaliwala ang masamang nararamdaman. Nung lumabas na kami sa trabaho, hindi na ako nakipagkwentuhan pa sa mga kaibigan ko. Nagpaalam na ako sa mga ito at dumiretso na ng uwi sa bahay para makapagpahinga. Bumibigat na rin kasi ang pakiramdam ko at para bang tinatawag na ng higaan ng katawang lupa ko noon. Nagulat pa nga si Mama pagdating ko sa bahay dahil yun pa lang ang unang pagkakataong ganun ako kaagang uwi galing sa trabaho. Kadalasan kasi ay inaabot na ako ng dilim o kaya naman ay 10 oras na ako umuwi noon. Gawa ng tumatambay muna ako sa bahay ng mga kaibigan ko bago dumiretso ng uwi sa bahay. Pagpasok ko ay tinanong ako ni Mama kung bakit ang aga daw yata ng uwi ko. Sinabi ko na lamang na masama ang pakiramdam ko noon. Ang sabi naman ni Nanay, ipapatawag niya na lamang umano ako sa kapatid ko kapag kakain na mamaya. Matapos naming mag-uusap ay pumasok na ako sa loob ng kwarto at pabagsak na humiga. Sobrang sama na talaga ng pakiramdam ko. Bumibigat ng talukop na mga mata ko. Ilang minuto ang nakalipas ay hindi ko na namalayan pang mahimbing na pala akong nakatulog. Doon, Sir Seth, binangungot ako. Meron akong nakitang matandang lalaking ubod na ng puti ang buhok na nakatayo sa gilid ng higaan. Nakakatakot ang mukha ng matandang yon. Kulubot at halos lumuwa na ang mga mata at nagniningas yun na parang apoy. Nakadungaw ito sa akin. Sinasakal ang leeg ko ng isa nitong kamay, habang ang isa naman ay pilit na tinudukot ang lalamunan ko. May mga binabanggit siya mga katagang hindi ko maintindihan. Pero isa lang ang nasisigurado ko ng mga oras na yon. Sa tuwing may binabanggit na katangga ang matanda, parang sinasapak ang katawang lupa ko. Parang may kung anong maliit na bagay ang tumutusok sa balat ko. Sobrang sakit ang nararamdaman ko habang sunod-sunod na tinutusok ang katawan ko noon. Hirap na rin ako makahinga. Pakiwari ko'y mamamatay na ako ng mga sandaling yon. Hanggang sa biglang naramdaman ko na lamang ang malamig na tubig sa mukha ko na para bang may kung sino ang nagbuhos. Napabalikwas ako ng bangon. Pupungas-pungas pa nun. Anak, ayos ka lang ba? Binabangungot ka kaya binuhusan ka na lang namin ng tubig. Pero kahit anong gising kasi ang gawin namin sa'yo hindi ka magising-gising. Bungad na tanong sa akin ang aking ina. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa mga magulang ko ang kakaibang napanaginipan ko.
Kaya para hindi na sila mag-alala, sinabihan ko na lamang sila na ayos lang ako. Sobrang pagod lang siguro ako kaya napasarap yung tulog ko. Pasensya na po kayo. Nagpalipas muna ako ng ilang minuto bago lumabas ng kwarto. Iniisip ko kung anong klase nga bang panaginip ko na yon. Bakit ganon? Sobrang nakakatakot. Parang ayaw ko nang matulog ulit para hindi na maulit pang panaginip. Lumabas na ako ng silid matapos kong marinig ang boses ng aking ama. Paglapit ko sa pagkainan, tinanong niya pa ako kung bakit ang tagal ko daw lumabas ng silid noon. Ano ba daw ang ginagawa ko at hindi ka agad sumunod sa kanila? Ilang beses kitang tinatawag pero ang tagal mo pa rin lumabas ah. May problema ka bang hindi sinasabi sa amin, Jason? Wala po. Pasensya na pa. Unang subo ko pa lamang sa pagkain. Napakapait na ng panlasa ko at hindi ko masyadong malunok ang pagkain. Na para bang may kung anong bagay ang nakabara sa lalamunan ko at tila ba bigla akong nagkaroon ng tonsil noon. Kahit na anong pilit ang gawin kong kumain na hindi ko talaga malunok-lunok ang pagkain. Doon ko rin napansin na kahit ang sariling laway ko, hirap na hirap din akong lunukin. Nang mapansin ni nanay na konti lang ang bawas ng pagkain nasa plato ko, tinanong niya ako noon. Masama pa rin ba yung pakiramdam mo't wala kang ganang kumain? Opo ma, mapait po yung panlasa ko. Masakit din po yung ulo ko, parang mabibiyak. Konting galaw lang nahihilo na agad ako. Saglit na tumayo ang aking ina at may kinuha sa may silid nito. Pagbalik niya ay may bitbit na siyang gamot. Inabot niya yon at sinabihan akong inumin ko para maibsan ang pananakit ng ulo. Baka nasobrahan lamang ako sa pagod dahil sa bigat ng trabaho ko sa araw-araw. Pagkatapos kong uminom ng gamot ay bumalik na ako sa higaan ko. Ipinikit na muli ang mga mata at sinubukang matulog noon. Lumipas ang gabing yung hindi ako gaanong nakatulog. Kahit anong pabaling-baling kasang gawin ko ay hindi na ako dinadalaw pa ng antok. Ating gabi, nakakarinig na ako ng malakas na pagpagaspas ng mga pakpak sa labas ng bahay. Sinundan pa yun ng huni ng wakwak. Binaliwala ko lamang ang narinig kong yon. Gawa ng wala nilalagnat talaga ako. Mas nangingibabaw ang sama ng pakiramdam ko noon. Maya-maya pa, narinig kong parang may nag-uusap sa labas ng kwarto. Parang nag-aargumento. Kahit na masakit ang ulo ko ay pinilit kong bumangon para tingnan kung sino ang nagsasagutan sa labas. Paglabas ko ng pintuan noon, nakita ko na pinipigilan ni Mama si Papa na lumabas noon. Si Papa naman ay may hawak na itak na parang gustong-gusto niyang lumabas na bahay. Tinanong ko kung anong nangyayari noon. Sabi naman ni Nanay ay matigas sumano ang ulo ni Papa. Pinagsasabihan niyang huwag lumabas dahil hindi niya namang kakayanin kung anong nasa labas noon. Delikado. Nagwika naman ang aking ama na pumasok na raw ako sa kwarto. Hindi na magandang itsura ko. Namumutla na ako kaya't magpahinga na umano ako at siya na ang bahala. Kanina pa daw kasi may paikot-ikot sa bahay namin. Nakakarindi umano pakinggan. Wala nang nagawa ang aking ama kundi ang sumunod na lamang sa sinabi ni Mama nung huli. Nung umalis na si Papa sa pintuan, bumalik na rin ako sa kwarto. Kinaumagaan ay hindi ako nakapag-almusal. Nahihirapan pa rin akong makalunok ng pagkain. Masakit pa rin ang lalamunan ko. Dagdag pa dyan, namanas sa mukha ko't nangangamatis din ang ilong ko. Yung labi ko naman ay parang nakagat ng bubuyog sa sobrang pamamaga. Takang-taka mga magulang ko na makita nila ako sa ganung kalagayan. Sinabihan na lamang ako ng aking ina na huwag na munang pumasok sa trabaho. Sumama daw ako sa kanya mamaya at papatingnan niya ako sa pagamutan. Sumunod na lang ako sa kanya.
Hindi ko rin naman kasi kayang magpakita sa mga kaibigan ko ng ganun ang itsura. Kilala ko yung mga kaibigan ko, lalong-lalo na si Nelson. Tiyak na pagtatawanan nila ako at kung ano-ano na naman ang sasabihin. Nung nasa pagamutan na kami ay pinauwi lang din naman ako kaagad. Niresetahan lamang ako ng gamot para sa allergy. Baka may nakain lamang umano akong hindi hiyang kaya't namamaga mukha ko noon. Sinunod ko ang lahat ng sinabi ng doktor sa akin at kung anong oras ako iinom ng gamot. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin umimpis ang pamamaga ng mukha ko. Unti-unti ko na rin napapansin ang pangangayayat ng katawan. Wala akong ganang kumain. Mapait pa rin ang panlasa ko at parang may nakabara pa rin sa lalamunan ko tuwing lumulunok ako ng pagkain. Kaya ang ginawa ko ay umiinom na lamang ako ng maraming tubig para kahit papano ay hindi tuluyang bumagsak ang katawan ko. Nakailang beses na rin pinatingnan ng aking ina ang kalagayan ko pero wala. Ganun at ganun pa rin. Sa kinagabihan ay palagi nang dumadalaw sa panaginip ko. Yung matanda at pilit na dinudukot ang lalamunan ko noon. Hindi ko namumukaan kung sino ang matandang yon gawa ng takot na ako at natataranta sa tuwing nangyayari ang kaganapan. Pilit akong nagpupumiglas kaya't hindi ko natititigan ng maigi ang mukha niya. Sa tuwing nagigising naman ako mula sa masamang panaginip, walang ano-ano'y naduduwal ako hanggang sa tuluyan na akong magsuka. Yung suka ko, tubig lang Sir Seth. Pero magtataka ka dahil may mga mahahabang hibla ng tubig nun. Hanggang sa ito na, nagdesisyon sila na ipagamot na ako sa albularyo. Ayon kay nanay, baka pwede umano akong ipatingin ni Papa sa kumpare niya. Balisyoisyon ito ng kanyang kumare noon na kung hindi umano gumagaling-galing ang isang sakit sa mga gamot na pinainom ng doktor, kahit na hindi naman malubha ang sakit noon, baka kailangan ng ipatingin sa isang albularyo. Doon na sinabi ni tatay, napupuntahan niya na lamang umano sa bahay niya ang kumpare niya. Kinahaponan ay bumalik si Papa. Kasama niya ang kanyang kumpare at ang ninong ko, si Ninong Filemon. Nang makita niya ako ay dali-dali niya akong nilapitan at pinulsuhan kaagad. Kailan pa nagkasakit ang inaanak ko? Tanong ni Ninong. Ikinuwento naman ng aking ina na mahigit 1 linggo nang nakalipas mula nang magkasakit ako, na nakailang beses na rin kaming pabalik-balik sa pagamutan. Kaya nga lang ay wala talagang makitang sanhi ng pagkakasakit ang mga doktor na tumingin sa akin noon. Umiling-iling ang manggagamot at sinabi sa aking amang hindi doktor ang makakatulong sa kanila. Sisikapin umano ni Ninong na magamot ako at maalis ang lahat ng mga dumapong sakit sa katawan ko. Habang isa-isang inilabas na manggagamot ang mga kagamitan niya para sa gamutang gagawin, sinabi niya nga sa mga magulang kong kinulam daw ako. Malakas umano ang kulam, kaya't nalaman niya kaagad yon. Isa pa, hindi lamang bastang mangkukulam ang taong dumali sa akin. Aswang umano yon. Maraming beses na siyang nakainkwentro ng ganong klaseng nilalang. Pero wag umanong mag-alala ang mga magulang ko noon dahil madali lamang daw itong talunin. Kulam? Pero sino yung gagawa ng ganun sa anak namin? Takang tanong ng aking ama. Tinanong naman ng aking ina kung may sinalbahe ba ako. Sinabi ng magagamot na wag daw akong tanungin pa sa mga ganong bagay. Dahil kahit na anuman ang gawin kong pag-iisip kung sino ang taong umargabyado ay hinding-hindi ko man maaalala yon. Ganun daw talaga kapag kinulam ang isang tao. Hanggat maaari ay haharangan ng mangkukulam ang isipan ng taong biktima nito para hindi maalala ang pagmumukha nila. Nang sa ganoon ay hindi mabulilyaso at mahuli ang ginagawa ng mangkukulam na yon. Nang umpisahan na nga na manggagamot ang gamutang ginagawa,
Sa bawat salitang binibitawan nito, nararamdaman kong parang may kung anong humahalukay sa sikmura ko. Para bang gustong lumabas nun. Maya-maya pa ay nakita kong may kinuhang palito ang manggagamot. Inipit sa hinlalaki ng daliri ko sa paa. Pagkatapos ay meron siyang inusal. At ilang saglit pa ay nakaramdam na ako ng pagkahilo na para bang dinuduyan ng sarili ko noon. Hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras akong nawalan ng malay noon. Pero nang magising ako ay agaran akong napaupo at walang humpay ang pagsusuka ng mga malalapot na laway. Hanggang sa ang pinakahuli-hulihan kong nilabas ay ang iilang pirasong napakahabang hibla ng buhok. Pakiramdam ko ay halos malagutan na ako ng hininga bago ko mailabas ang lahat ng mga hibla ng buhok sa bibig ko. Nang mailabas ko ang lahat nun, naramdaman ko ang 3 beses na pagtapik sa akin ng manggagamot bago guminhawa ang pakiramdam ko. Maayos ng kalagayan mo, Iho. Naalis ko na yung lahat ng sakit na dumapo sa katawan mo. Sa susunod, huwag kayong basta-basta makipagbiruan, ha? Lalo na kung di nyo masyadong kilala yung tao. Wika ni Ninong. Utal-utal na tinanong ko si Ninong Filemon kung ano ang ibig niyang sabihin. Na hindi ko siya maintindihan. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat-lahat ng mga nangyari. Ayon sa manggagamot, ang taong kumulam sa akin ay walang iba, kundi ang matanda kong katrabaho. Siya ang matandang dayuhang naninirahan sa Karatig Baryo. Dahil sa pagiging palabiro ninyo na umabot na sa kalabisan nagtanim ng galit sa inyo yung taong yon. Kaya kinulam kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Tinapos ko na. Isa pa, hindi lang naman kayo na biktima nun Marami pa siyang nabiktima mga buntis at sanggol na inaaswang sa dating lugar na tinitirahan niya. Amanas na kumbaga. Dagdag niya pang saad. Kumalat rin ang bali-balitang may aswang nga sa karatig lugar. Magmula noong dumating ang matanda. Una pa lang ay malakas na umano ang hinala niyang ang dayuhang yun ang may salarin. Naghahanap lamang siya ng tiyempo at tamang pagkakataon para mapatunayan kung tama nga bang hinala niya. At nung napatunayan niyang tama, hindi na siya nag-alinlangan pang wakasan ng kasamaang ginagawa ng matanda. Masyado na umanong maraming biktima ang taong yon kaya nararapat lang napatay nito para matigil ng pambibiktimang ginagawa niya. Kayo, para hindi na maulit pa yung nangyari sa inyo, maghinay-hinay kayo sa mga salitang lumalabas sa bibig niyo. Kami ho, Ninong? Sino pong kami? Ikaw at yung mga kaibigan mo. Anya pa, hindi lamang umano ako ang kinulam ng matandang yon. Maging ang 2 kong kaibigan ay ganun din ang nangyari sa kanila. Mukhang may ipinakain sa amin ng matandang mangkukulam na naging dahilan kaya't malakas ang kapit ng kulam na ginawa nito. Naalala ko ang mintamis na binigay sa amin ni Mang Romeo. Sinabi ko yun sa manggagamot. Napalatak naman si Ninong Filemon at sinabing yun ang dahilan kaya mabilis umepekto ang kulam na ginawa ng matandang aswang. Sana ay maging aral umano sa amin ang nangyari. Sa susunod ay wag na wag daw kaming basta-bastang magbitaw ng mga masasakit na kataga dahil hindi lahat ng tao ay kayang sakyan ang mga biro namin. Kinagabihan, naginuman si Papa at si Ninong Filemon. Pinag-usapan nilang tungkol doon sa matandang si Mang Romeo at kung ano ang mga nangyaring kababalagan sa karatig lugar. Narinig ko pang sinabi ni Ninong Filemon na marami na mga kabataang nagkakasakit sa Karatig Baryo at may aswang rin na humuhuni umano tuwing sumasapit ang hating gabi. Sinabi naman ni Papa kay Ninong Filemon ang tungkol doon sa aswang na nagpaikot-ikot sa labas ng bahay. Noon ngang bumalik ng lakas ko at gumaling na rin ang 2 kaibigan ko. Bumalik na kami sa trabaho. Wala na si Mang Romeo. Ang sabi ng mga katrabaho namin ay ilang araw na umanong hindi pumasok ang matanda
at walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Wala din namang nangahas na mga katrabaho naming puntahan ang tirahan ng matanda para alamin kung bakit hindi na yun pumasok pa. Napagkasunduan naming magkaibigang wag nang sabihin sa mga kasamahan namin ang tungkol sa ginawa ng matandang mangkukulam at kung ano ang tunay na dahilan bakit hindi na pumasok pa ang matandang yon. Wala din naman kasing saysay pa. Isa pa kung tutuusin, kasalanan din namin. Kung ano-ano ang lumalabas sa bibig ni Nelson sa matandang yon na sinasakyan naman naming dalawa ni Roy. Para sa amin ay biro lang mga sinasabi pero hindi pala para sa matandang yon. Sabagay, sino ba naman ang hindi magagalit kung sasabihan kang pangit, mabagal kumilos pagdating sa trabaho at parang pagong. Laki-laki pa ng mata na halos lumuwa na. Matapos kong maranasan ang lahat ng yon, naisip ko na hindi pala talaga maganda magbiro ng sobra. Mula din nang maranasan namin ang isang pangyayaring kamuntikan na naming ikamatay. Malaki na ang pagbabago na nangyari sa aming magkakaibigan. Kung dati ay napakakulit namin, lalo na si Nelson na akala mo'y palengkera ang bunganga. Matapos mangyari yon, naging tahimik na kami't pinag-iisipan na rin ang bawat salitang sinasabi. Kumbaga, hindi na babara-bara kung magbiruan.